Attorney Lorna, yung bullying, kaya siguro nagkaroon na ng mga batas, ano? Correct. Dati wala yan eh. Dati walang bullying, no? Kasi, kunyari, yung violence-related, pwedeng physical injuries. Pwedeng unjust vexation, pwedeng harassment. Lalo na pag babae-lalaki, pwedeng sexual harassment. Pero ngayon, bullying lahat yan. Kasi sabi mo nga, Corina, yung statistics, number 1 talaga tayo. And yung statistics na yan, reported cases. Mas marami pa ang unreported cases. Kasi trinithreat eh. O pag magre-report ka, papatayin kita. O pag mag-report ka, hahabulin ko yung nanay mo, yung tatay mo. So, the statistics really are higher. So, ang problema natin, dapat ang mobile games, dapat sports yan. Meron akong hindi natin maiwasan, generational yan eh. Yung aking mga apo, Mobile Legend, meron pang Rugrocks, meron pang ang dami-dami. Dapat ang mga magulang, kasi nagiging substitute na to ng family contact. Wala nang conversation sa pamilya. Na-isolate na sila. Kung minsan, hindi na nakakakain, hindi na gumagawa ng homework, nandun lang sila sa makina. So, itong 4, mundo nila yan. And kanya mundo nila yan, siniseryoso nila na yung pikon-pikon, dapat huwag na kayong magpikunan, maging good friends kayo. Kasi ang sports, lalo na mobile games, dapat recreational yan. Hindi yang addictive. Pag hindi na kayo nag-i-enjoy, wag na kayo mag-mobile legend, ano? Hindi ba? Lalo na kung pera na yung involved. Correct. Ayan. Meron tayong hotline dito, ah. Ito daw hotline ng Quezon City, emergency hotline, dial 122, para sa lahat ng uri ng dapat isumbong, no? Yes. Sa bullying, pwede rin ito. Yes. Pagka nakakaranas ang bullying at nagkakagulo-gulo na, eto, 122. Ang mahirap, pag nai-report ka na dito, meron ka ng record. Yan ang mahirap dyan. Pagka naunahan ka na ng sumbong, ano, yung pangalan mo, meron ng bahid. Paano na yung kinabukasan nyo? Right? Okay, Dr. Love, ano ang mas pipiliin mo? Maging bully o mabully? Wala akong pipiliin, parehong mali. Hindi dapat. Not in a civilized society. Ang kinikilos nyo, mga anak, ay hindi ginagawa ng mga sibilisado at mga edukadong tao sa lipunan. Ginagawa yan ng mga balahura ang ugali. Kaya naaawa ako sa mga magulang nyo. Baka nanonood ang mga magulang nyo sa ating programa. Ito po ay indikasyon ng pagkawala ng disiplina ng inyong mga anak. Maaaring wala kayong panahon para pakinggan ang hinaing ng inyong mga anak. Si JP, ngayon lang ako nakakita, sa tanda kong to, ngayon lang ako nakakita ng tao na nasa edad mo na nagpapaamoy ng puwet sa ibang tao. It's gross. Nakapandidiri, hindi gawain, miski unggoy, hindi ginagawa ng unggoyan. Ang kahihinatnan nyo, either sa ospital, sa kulungan, o sa sementeryo. Ayaw niyo yun. Bata pa kayo. Ayan, pwede pa. Pwede pang ayusin ito. Kung makikinig lang sila, hindi ba? Kaya tayo nandito, hindi para malaman kung sino yung mas magaling, mas matibay, mas matapang. Kung hindi sino ang magsisimula ng kapayapaan. At saka yung tamang landas na para sa inyo, di ba? Mas maganda yon. Okay, Doc Camille, para sa ating gobyerno, halimbawa sa eskwelahan, marami akong kaklase, sabi nila, yung mga anak nila, tinanggal nila doon sa eskwelahan kasi walang management ng bullying, walang sapat na counseling. Ano ang dapat gawin ng gobyerno at the barangay level? Actually, kung titignan po niyo yung Mental Health Act, sinasabi nga nila na talagang kinakailangan ang advokasya dito ay mag-i-start sa community. Kaya lang siguro dahil kasi po sa kakulangan din po ng mga mental health professionals at saka yung pong paghasa sa mga mismong mga barangay officials about interventions na pwedeng gawin, talagang sabihin na natin na isasantabi. Pero napakalaking factor din po dito talaga yung sinasabi natin na ang gobyerno ay paigtingin yung advocacy pagdating sa mental health.
lalo na po pagdating sa bullying. Dahil kasi siguro unang-unang mga kabataan, lalo na sa panahon ngayon na talagang masyado silang nalulong sa mga gadget, kulang ang social at saka emotional skills. So talagang pag sinabi nyo, ang alam nila, syempre tingnan nyo, ang alam nila trash talk. Pero kung kayo marunong ng social skills, iba yung nakikipag-usap ng maayos, iba yung emosyon na pinapakita. Kaya nga 'di ba, pag nakipagligawan ka dahil sa sa mga ang ginagamit mo online, iba sa tunay na talagang panliligaw na harap-harapan. Dito, kung napapansin nyo, bakit face-to-face? Kasi mas nakikita natin na harapan na susolusyonan ang problema. So sana gawan nyo rin ang paraan dahil nagkaharap kayo, maging maayos kayo. Dahil napakalaking factor dito na para maging mabuti kayong tao, intindihin nyo, may mali din kayo sa mga ginagawa nyo. Ayaw nyong masira rin ang buhay nyo. Yun lang.